So hello, what's up mga ka-J-Vlog, another quick phone comparison na naman tayo, and this time so i-compare itong dalawang smartphone na to at marami ring matik na nagde-decide between dito. So iPhone 12 versus iPhone 13 Pro. Ano kaya magandang i-purchase ngayon 2025 dito sa dalawang smartphones na to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another phone comparison na naman tayo, and this time iPhone 12 and iPhone 13 Pro naman ang ating ko-compare. At I know marami rin nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to kasi isa ako rin dyan. Nagde-decide ako kung magbe-base model ba ako ng 12 or magpo-pro model ako ng 13. So kasi when it comes sa presyo kasi ng dalawang smartphone na to, I know na yung kanilang price is nasa 10,000 pesos. 9 to 10,000 pesos kanilang price difference. Pero syempre, magiging factor nyo dyan, ano ba? Magdadagdag na lang ba ako ng few thousand of pesos para magte-13 Pro na ako? Or mag-stick na lang ako sa iPhone 12 na mas makakamura pa ako? So dito nga sa ating phone comparison, bibigyan ko kayo ng guide kung ano ba ang perfect na i-purchase dito sa dalawang smartphone na to. Pero unang-una, saan ba tayo muna bibili ng mga legit iPhones? Wala iba kundi kay Ate Mayet ng CMBGadgets.xe07. So pagpasensya nyo na, ganito yung background natin. Madali ang vlog lang dahil nasa vacation mode nga tayo. So yun nga, meron din silang permanent shop sa 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City, ang Kinyel Telecom by CMB Gadgets. So yun mga ka-J-Vlog, usapang price tayo sa mga iPhones na to. Si iPhone 12 ay na-release to noong year 2020 na merong SRP to na nasa 50,000 plus. iPhone 13 Pro in the other hand, na-release to noong year 2021 na merong price tag na 60 to 70k. Depende rin of course sa storage. Mga ka-J-Vlog, itong mga smartphones na to is napakamura na lang sa Green Hills at bagsak price na sila. Take for example itong iPhone 12. Itong iPhone 12, nakakatuwa kasi meron pa to kasi 64GB compare sa iPhone 13 Pro. Wala na po yung 64GB. Pero yon, kung bibili kayo ng 64GB nito, makakuha na lang kayo ng for as low as 14 to 15,000 pesos for the 64GB of the iPhone 12. Ang iPhone 13 Pro, ang pinakamura na lang po nito is 128GB at guess what? Makakuha na lang kayo nito for as low as 27,500 pesos sa Green Hills. So grabe, napakamura na lang po ng mga pre-love units ng iPhone 13 and iPhone 12. And quick reminder lang, itong mga units na to ay galing po to sa mga trusted shop natin sa Green Hills. Ito, tignan nyo naman itong iPhone 12 na to. Na-purchase natin ito kay Ivana. At itong 13 Pro na to, na-purchase natin kay Diwata, kay Ate Mayet. So, yun. Lahat yung mga trusted seller ko sa Green Hills, nasa description box po yung mga link niyan. At ito, solid kakabili ko lang na ito, di ba? Na vlog rin natin yung pag-purchase na ito. So, shoutout sa mga nakanood. Daily driver ko to. Ito sa kaibigan ko to. Itong iPhone 12 na to. Ayan. Black kasi yung binili ko. So, yun. When it comes sa specs, usapang specs tayo sa dalawang smartphone na to. As you can see, base versus Pro. Kaya, when it comes sa performance, syempre, malayo yung difference sila. Bigay ko na lang yung mga, syempre, 13 Pro is pinaka-advantage. Bibigyan ko kayo ng mga quick thoughts kung ano ba ang magandang reason bakit maganda ring mag-upgrade na lang sa 13 Pro instead sa iPhone 12. Pero syempre, yung mga ibang consumers, ang main, nila dyan, ang main factor nila when buying is of course yung kanilang budget. Malaking bagay din ng 9 to 10,000 pesos of course sa mga ibang consumers. And yung pala, 128GB ito, di ko nasabi. Makakuha kayo nito ng 16 to 17, 256, 19,000 pesos. So, yun. Unang-unang upgrade, of course, sa 13 Pro is a stainless steel design. Mas mabigat po ang 13 Pro compare sa iPhone 12. Yun yung unang-una nyo mapapansin pag hinawakan nyo to ng sabay. Stainless steel versus aluminum frame. Kitang-kita naman sa camera kung ano ang pinagkaiba na napakalaking difference. So, dual rear camera setup versus triple rear camera setup. So, meron tong 12 megapixel main, 12 megapixel telephoto, and 12 megapixel ultra-wide camera with LiDAR scanner. Dual rear camera with 12 megapixel main and 12 megapixel ultra-wide camera. Both smartphone ay support po ng 4K video recording mapa rear or front camera. When it comes sa kanilang display,
Pareho po itong 6.1 inches. Pero when it comes sa notch, mas smaller ng notch ng iPhone 13 Pro. At the iPhone 13 Pro is support ng 120Hz screen refresh rate compared sa base model na 60Hz. Even iPhone 16 naman ay 60Hz refresh rate pa rin. Kaya huwag kayo mag-alala, pareho lang naman. Pero when it comes sa ganitong phone comparison, syempre clear winner when it comes sa refresh rate, ang iPhone 13 Pro. Mas smooth po yung pag na-navigate nyo. Talagang when it comes sa actual comparison ng dalawang smartphone na to, pag pinagtabi nyo, mapapansin nyo yung smoothness ng 120Hz screen refresh rate ng 13 Pro compare sa iPhone 12. Although, pareho naman silang Super Retina XDR OLED display, wala namang pinagkaiba dyan. Pareho rin naman maganda yan mga ka-J-Vlog. When it comes sa, mga buttons, position, same na same. Both. Power button, yung nasa right. Both wala sa taas. Both sa left, ring and silent and volume rocker. At pareho rin po itong naka-lightning port. So, yun pa rin naman, old school lightning port pa rin. Hindi pa ito naka-Type-C sa mga hindi pa nakakalam, of course. So, yun, kung gusto nyo mas magaan, iPhone 12 is good to go. Sobrang gana itong iPhone 12, very portable. So, when it comes sa battery consumption or battery capacity, mas maliit po ang battery ng iPhone 12 para sa mga hindi nakakaalam. So, expect nyo when it comes sa battery performance, mas makunat ang iPhone 13 Pro. Mas powerful ang chipset, Apple A15 Bionic chip, Apple A14 Bionic chip. Matic na mas matagal po magiging relevant sa market ang iPhone 13 Pro compare sa iPhone 12 when it comes sa software update. Again, kahit na mawala ng software update to, as long as yung apps ay supported pa rin ng kanyang iOS, is matagal pa rin po magagamit ang iPhone 12. So, syempre, mas powerful ang Apple A15. Yung Apple A15, makikita rin natin yan sa iPhone 14 base model. Kaya doon natin makikita kung gaano kaganda pa rin ang Apple A15 Bionic chip. Both smartphones ay na-test ko na when it comes sa Mobile Legends. Pareho naman po maganda ang performance ng iPhone 13 at iPhone 12 when it comes sa ganyang factor. So, yun ang maganda dito sa dalawang smartphone na ito mga J-Vlog. Pareho pa rin silang mabilis in today's time. Camera performance, syempre, ang iPhone 13 Pro mas lamang. Unang-unang nadagdag na feature dito is sa cinematic mode. Ito yung pinakamagandang feature ng iPhone 13 series na nadagdag. Cinematic mode, yung merong super duper background blur sa likod na yun yung talagang nagiging main buying factor ng mga ibang consumers when it comes sa iPhone 13 Pro, mga ka-J-Vlog, or iPhone 13 series rather. And syempre, when it comes sa performance, sobrang solid nitong iPhone 13 Pro. Rear camera, rear camera, gaming performance, lahat. Hindi rin naman po mabilis malobat to. I know 3,000 plus mAh lang battery capacity nito, pero still makunat pa rin naman yung battery nito, kaya huwag kayo mag-alala. Ganun din naman sa iPhone 12. iPhone 12, expect nyo na mas mabilis to malobat dahil yung battery nito napakaliit lang. 2,900 plus mAh battery capacity. Kaya expect nyo na mas mabilis siya malobat. Pero again, hindi naman yung real talk na super duper bilis. Pag gaming, expect nyo na few hours lang tatagal even yung 13 Pro. Pero mga casual things, asahan nyo dito sa iPhone 12, kung ito yung main smartphone nyo, mag-charge kayo dito ng 1 to 2 times a day. Malit lang kasi battery nito. Ganun, sa 13 Pro ko, kasi itong 13 Pro ko is third smartphone ko to. Hindi ko siya ganun ginagamit when it comes sa gaming. Syempre, hindi ko ginagamit. Pang vlog or casual things lang. Tumatagal din naman isang araw ang battery nitong iPhone 13 Pro. So mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba ang magandang bilhin? Lalo na budget po ang talagang inaano ko dito or yung key factor ko dito is yung pera. Bibili na ba ako ng mas mura or magdadagdag na lang ako ng good investment at dito na ako bibili sa iPhone 13 Pro na meron mas magagandang features pa. And of course, mas matagal siya maging relevant or mas matagal siya masusupport ng software updates. So, syempre mga ka-J-Vlog, dito sa same phone comparo, clear winner of course when it comes to specifications, ang iPhone 13 Pro. Pero hindi lang specification ang usapan natin dito, yung budget nyo mismo. Again, marami kasing merong sagad lang na budget, di ba? Na 15K, 20K lang, naghihinayang magdagdag pa ng few thousand of pesos para sa ibang iPhone. So, yun. iPhone 12 mga ka-J-Vlog is yung pinaka the best option nyo when it comes sa affordable iPhone na pwede nyo mabili
kasi 5G na nga siya. Ito na rin yung ibang inaano compare sa iPhone 11 na which is okay rin naman yan. So 5G smartphone, yun na rin yung isang the best option nyo dito sa iPhone 12. So kung ganyan lang naman yung budget nyo na 15 to 20, ito na rin yung good option nyo. Pero again, kung meron naman kayong extra budget at talagang super pang long term na talaga, yung matagal talaga kayo magpalit ng smartphone, magandang option siguro is iPhone 13 Pro or iPhone 13. Pero kasi kung base model na ng 13, dito na sa Pro kasi konti lang rin naman yung difference nila. At least dito sa 13 Pro, napakaganda ng design niya. Premium design with stainless steel. Ang pinakamahabulin nyo dito sa 13 Pro yung camera performance. Napaka-solid ng camera nito with cinematic mode na itong iPhone 13 Pro. So again mga J-Vlog, yun yung... So syempre mga J-Vlog, kung usapang budget lang naman at yan na talaga pinakasagad nyo when it comes sa budget na 20,000, okay rin naman i-purchase ang iPhone 12. Pero kung may extra budget kayo, I suggest go for the iPhone 13 Pro dahil panigurado ma-enjoy nyo itong smartphone na to. Faster processor, better camera performance, better low light performance, better screen, and of course, better camera features at good for gaming as well. So yun mga J-Vlog, kung interested kayo bumili ng iPhones, wala na iba kundi sa nire-recommend natin shop, ang CMB Gadgets. Click nyo na po yung kanilang Facebook page, nasa description box lang po yan.